ho bang isigaw natin ng hallelujah? Yung mas malakas po, hallelujah! Napakasarap po na magpuri sa ating Panginoon. Sino po yung nadama niya yung presensya? Kanina po nag-worship po tayo. Amen. At ngayong buwan pong ito, yung April, ating pong tinatalakay, tungkol po yung identity natin kay Kristo. Identity in Christ. Napakahalaga po na alam natin kung ano yung pagkakakilanlan natin kay Kristo. Sino po ngayon ang alam niya na siya po ay anak ng Diyos? Dapat lang po, kapag ikaw ay confident na alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, may kapangyarihan po yan. Amen po ba? Alam mo kung saan ka tatayo. At sa umaga pong ito, patuloy po natin pag-aaralan kung ano po yung identity natin kay Christ. Sa halos buong isang buwan po ito, sa susunod isang buwan po, tatalakayin po natin yung identity po natin. Napaka-importante po nito. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, napaka-importante na alam po natin, kilalang kilala po natin yung sarili natin kung sino tayo kay Kristo. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At sino lang po yung pwedeng maging anak ng Diyos? Napag-aralan po natin yan. At yan sa John chapter 1 verse 12. Yun lang mga naniniwala sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at yun lamang tumanggap kay Kristo bilang sarili niyang tagapagligtas. Sila lang po yung may karapatan na tawagin na anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay nilalang ng Diyos. Mahal na mahal po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ibig sabihin na mahal niya tayo at nilalang niya po tayo, yung 8 billion na tao sa buong mundo ay anak niya. Hindi po. Kahit sa Pilipinas po, ang Pilipinas tinatawag pong Christian nations sa Asia. Pero hindi po lahat ng mga Pilipino na nakatira po sa Pilipinas ay anak ng Diyos. Ang anak lamang po ng Diyos, para maging maliwanag po sa bawat isa't isa sa atin, ay yun lamang naniniwala sa kanyang pangalan at tumanggap sa kanya bilang tagapagligtas niya. Amen po. John chapter 1 verse 12. Mamaya po, papasadahin po natin muli po yan. Kaya nga, tayo pong lahat, dito sa pangalawang topic po natin, ito po yung isa sa identity po natin na dapat malaman natin. Una, tayo po ay anak ng Diyos. At ngayon po, pag-aaralan natin kung sino naman tayo. Tayo po ay citizen of heaven. Gawin po natin personal. Sabihin po ninyong malakas, I am a citizen of heaven. Sige po, malakas po. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. I am a citizen of heaven. Tandaan po niyan. Una, anak kayo ng Diyos. Anak kayo ng Diyos na buhay, na may lalang ng langit at lupa. Siya po yung the Lord of Lords, the King of Kings, the Alpha and Omega, the beginning and the end. At siya po yung life giver. Yan po yung Diyos natin. Siya po yung Ama natin. Amen po ba? Kaya nga po sa umagang ito, hayaan po ninyo na pag-aralan natin yung pamagat na I am a citizen of heaven. Sa Philippians chapter 3 verse 20, ang sabi po dito, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. Saan po na nakatira ang ating Panginoon? Heaven. Kaya tayo po ay citizens of heaven. And we are eagerly, waiting for Him to return as our Savior. Sino po yung sabik na makasama natin ang ating Panginoong Jesus? Malapit na po. Kung noon po, matagal ng panahon, 2,000 years ago, sinasabi po doon, malapit na ang pagdating. Yung oras, malapit na po. Ilan na lang kayang minuto ang natitira doon sa oras na sinasabi nila noon? Masyado na pong malapit ngayon. At nakikita po natin ang panahon natin. Kung paano po yung isa sa mga prayer request po natin, yung road rage,
Bakit kaya usong-uso ito ngayon? Bakit tinatangkilik ng mga tao? Dahil po yan ang gusto ni Satanas, na gusto niya marami siyang maisama sa impyerno. Pero tayong bilang mga mananampalataya po, tatayuan natin kung sino tayo, anak tayo ng Diyos, tayo ang magiging magandang modelo. Tayong lahat ng mga nagdadrive. Lagi po ninyong hingi ng proteksyon ng Diyos. Yung mahabang pasensya po ninyo. Kapag in-overtake po tayo ng alanganin, panalangin po, Lord, ingatan mo po itong driver ito. Hindi po yung magsasalita na tayo ng masama. Amen po. Dapat perfect tayo, hindi 74. Amen. Kaya nga po, ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Kaya nga, tayo po ay hindi po tayo permanente. Alien lang po tayo. Tayo ay pansamantala lang pong nabubuhay dito sa mundong ito. We are just passing by. Naglalakbay lang po tayo dito. Huwag po ninyo isipin na kayo ay magtatagal. Tayong lahat, meron po tayong expiration date. Meron po tayo na tinakda ng Diyos. Yun lang, una-una lang po tayo. Una-una lang. Kaya nga dapat handa po tayo. Kaya nga, ang Diyos po, ang dinidesire niya, yung makasama niya po tayo. At pag nandun na tayo sa langit, wala na pong pain, wala na pong suffering. Laging masaya tayo. Amen po ba? Kaya dito pa lang po, alam ninyo, kapag tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, yan po yung ating passport. Siya po yung passport natin. At kapag hindi ba sa passport, pag pumupunta ka sa ibang bansa, tinatatakan yan po ng immigration. At tayo naman po, may tatak tayo ng Holy Spirit. Ayan. Kaya nga po, kung tayo ay tunay na Kristiyanong born again, at looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, mananatili tayong tapat, mananatili po tayong matatag, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, makakapasok po tayo sa langit. Amen po. Isa po yan, yung yung identity po natin, yan po yung gustong sirain ng kaaway, na ayaw niyang ipaalam sa atin na tayo ay anak ng Diyos. Sigurado po, merong sinisitsit yan, may ibinubulong sa iyo. Paano ka anak ng Diyos? Kapag sabi niya, mapalmura ka. Sabi niya, mainitin ang ulo mo. Paano kang anak ng Diyos? Ang Diyos hindi ganyan. Pero anak ako ng Diyos. Tandaan po niyo yan. Dahil sabihin po ninyo, silyado ako ng banal na Espiritu. At hindi ka mananalo sa mga negative na sinasabi mo sa akin, Satanas. Amen po ba? Ako tatakot. Huwag po kayong matakot na nakausapin siya ng ganyan, ng diretsahan. Kaya nga, pag-aralan po natin, what does it mean to be a citizen of heaven? Ano ba ang ibig sabihin? Kung tayo tayo ba ay mamamayan ng langit? Paano kaya yan? Naisip ba na ninyo yan? Sige po, bago tayo magpatuloy, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po. Sa umagang ito, napakasarap, tunay nga, na napakasarap na magpuri sa iyo. Maraming salamat sa iyong banal na presensya na aming nadama, Panginoon, at kasalukuyan pa naming nadarama. Panginoon, salamat po sa bawat isa't isa na nagbigay muli ng kanilang mga panahon, ng oras po nila, Panginoon. Kahit na sila po ay busy, Panginoon, inuna ka pa rin nila, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa't isa. Ganon din po sa aming bisita ngayon, buksan mo ang mata ng kanilang mga puso at ng kanilang pangunawa, Panginoon, upang kung ano ang iyong mensahe ngayon, kanila pong maunawaan at maintindihan, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Kami po ay inyo, Panginoon Diyos, lukuban ng inyong banal at makapangyarihan na dugo. At akin pong winawasak, dinudurog, Panginoon Diyos, yung espiritu ng distraction, Panginoon, na nilalagay ng kaaway. Panginoon, hayaan mo na ang aming mga kaisipan, Panginoon Diyos, ay iyo, Panginoon Diyos, pangunahan.
Panginoon, hayaan mo na kami po ay makapag-concentrate, Panginoon Diyos, sa mga salita mo upang ito po ay lalo pa naming maunawaan at maiukit sa aming mga kanya-kanyang puso. Panginoon, maraming salamat po. Ang salita mo lamang ang aking salita, Panginoon. Lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po. Ang pangalan mo lang ang siyang itataas namin sa bahay-sambahan na ito at sa likuran ng pulpitong ito at wala na pong iba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. What does it mean to be a citizen of heaven? It means we are born of. Sabi po yan, we are born of God from above. Tayo po ay ipinanganak. Ipinanganak tayo, hindi po sa laman. Ang pag-uusapan po natin dito. Sa 1 John chapter 5 verse 1, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Sino po naniniwala dito na si Jesus, siya po yung tagapagligtas, siya po si Kristo. May born again ko kanya. Born of God kayo. Kapag pinaniniwalaan po ninyo na si Jesus, ay siya si Kristo. Dahil po marami pong nagsasabi ngayon o naniniwala, yung ibang religion po o organization, na si Jesus ay tao lamang. Opo, naging tao siya. Pero hindi po siya nanatiling tao, siya ay Diyos. Tandaan po ninyo. Kaya kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay siyang tagapagligtas, ay Diyos, hindi ka maliligtas. Salita po ng Diyos yan. Kaya nga po sinasabi dito, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. Sa John chapter 1 verse 12 to 13, ito po yung sinasabi ko sa inyo. But to all who believe Him and accepted Him. Sino po itong Him dito na tinutukoy? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po, but to all, subalit, dadapat doon sa lahat na naniniwala kay Jesus at tinanggap niya si Jesus bilang sarili niyang tagapagligtas po, Panginoon ng kanyang buhay, He gave, binigyan sila ng karapatan, right to become the children of God. They are reborn. Sila ay ipinanganak na muli. Papaano? Ito po ang kasagutan dyan. Hindi po tayo ipinanganak not with a physical birth resulting from human passion or plan. Ano po itong with physical birth resulting from human passion or plan? Tayo pong lahat ay produkto po ng pagmamahalan ng ating ama at ina. At with passion po yan, pinlano po nila yan. Yan po yung ibig sabihin dito na ipinanganak tayo sa laman. Ano po? But, sabi po, tayo po ay pinanganak ngayon, sabi diyan, but a birth that comes from God. Ito po ay spiritual na bagay po. Tayo po ay ipinanganak na muli. Paano po yan? Pag-aaralan pa po natin yan. Sa John chapter 3 verse 3, kung alam po ninyo ang kwento ni Nicodemus, ito po ay isang Pharisee. Isa po siyang member ng ruling, Jewish ruling council. Kung sa panahon po natin ngayon, siya po ay isang city councilor. Itong si Nicodemus, kung babasahin po ninyo ang chapter 3 na yan, ang ating Panginoong Jesus doon sa unang chapter 2 po, nag-perform po siya ng mga miraculous, na signs. Nakikita po yan ni Nicodemus. Kaya nga noong makakuha siya ng tiyempo, na gusto niyang makausap si Jesus. Kaya nga po dito, ang sinabi po dito ni Jesus? Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Lord, Rabbi, sabi po ni Nicodemus, paano na ang isang matanda na o isang tao
na ipanganak na muli? Siya ba ay papasok na muli sa sinapupunan ng kanyang ina? Kaya nga kung babasahin po ninyo, doon sabi doon, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya dapat mapanganak ka. Saan po? Sa water, sabi po ng Diyos, kung babasahin po ninyo yan. Kaya nga po, dito makikita natin na sinabi doon sa una pa, dito, no one can see the kingdom. Doon po sa susunod, no one can enter the kingdom. Kung babasahin po ninyo yan, sunod-sunod po yan. Hindi nila makikita o hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi sila na born again. Ang born again po yung naranasan mo, yung binago ka ni Kristo. Yung 2 Corinthians 5:17, natatandaan po ninyo yan, na kung sino man po ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Di ba? Ang luma niyang pagkatao, wala na, burado na. Yung ipinagkaloob na bagong buhay ni Kristo, ang siyang ipinamumuhay mo ngayon sa kasalukuyan. Yan po yung na born again. At yung espiritu mo na dating patay, walang koneksyon sa Kanya. Nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas mo, nabuhay muli yan, nagkaroon uli ng koneksyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya may born again niya, kaya kang espiritu. Kaya ika at yukang ngeniken. Itang seed, yung pong salita. Dahil si Nicodemus, nung pinakikinggan niya si Jesus, at nakikita niya yung mga milagrong ginagawa po ng ating Panginoon, meron pong seed na natanim sa kanyang puso. At yung seed na yon, yung binhi na yon, dahil buhay ang salita ng Diyos, yun po ay umuusbong, lumalago. Kaya doon siya nagkaroon ng interes. Kutnang kepa, Jesus. Nanimuri na sabihan. Anong ibig niya sabihin yung born again? Ako ba'y papasok muli sa sinapupunan ng aking ina? Kaya ganyan po siya nagtanong. Kaya nga po sinabi sa kanya ng ating Panginoon, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Yung salita po yun na narinig ni Nicodemus sa John chapter 1 verse 1, sabi po, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. At doon sa verse 14 po, and the Word became flesh and dwell among us. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung salita na yan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung salita na yan, yan po yung nasa sa puso ng bawat isa't isa sa atin, na sa kasalukuyan lumalago po. Habang tayo po ay nag-aaral, minemeditate po natin ang salita ng Diyos. Hindi po ba ninyo napapansin, kapag pinag-aaralan, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, parang may kulang pa. Parang gusto pa ninyong malaman ano pa yung pinakamalalim na nakahulugan ng itong pinag-aaralan namin. At kapag kayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, unti-unti po ninyong nauunawaan. Lumalago ngayon yung binhi na yan, yung salita ng Diyos sa inyong puso. Kaya nga po, sabi rin ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 23, ano po ang sabi? For you have been born again, not a perishable seed, but imperishable, through the living and enduring word of God. Tayo pong lahat ay na-born again. Dahil yung binhi na natanim po sa puso po natin, hindi po yung binhi na nabubulok, na mamatay. Kung hindi, yan po yung imperishable, yung hindi nasisira. Yan po yung salita ng Diyos na nasa puso po ninyo ngayon sa kasalukuyan, na lumalago po. Amen. Ang sabi po dyan, through the living, sa buhay, sa pamamagitan ng buhay, enduring, sabi po dyan, yung nananatili na salita ng Diyos. Yan po yung binhi. At tandaan po ninyo, yung binhi na yan, lalago lang po yan kapag inaalagaan. Hindi ba? Kapag nagtanim po tayo ng binhi, ano ang ginagawa natin? Pagkatanim ba, iiwan na lang ba natin? Hahayaan na lang ba natin na tumubo? Sasabihin mo lang, sige, bahala ka, kung mabuhay ka o mamatay ka. Ano ang ginagawa natin?
Hindi ba inaalagaan natin yan? Ano? Tapos, pag tinanim mo yan, kinukultivate mo, dinidiligan mo, para hindi masyadong mainitan, lalagyan mo pa ng takip yan. Puprotektahan mo. Dapat po ang salita ng Diyos na naitanim po sa puso natin, ganyan ang ating ginagawa. Inaalagaan natin, pinoprotektahan natin. Ano po, kapag umuusbong yan, hindi natin hahayaan na manakaw o patayin ng kaaway ang salita na yan na nasa puso po natin. Ano ba ang trabaho ng kaaway po natin? The thief cometh, to steal, kill, and destroy. Ang number 1 niya pong gagawin, nanakawin niya po yung salita, yung binhi na yan na naitanim sa inyong puso. Para destroy, kill, destroy. Mamamatay ka na nun. Manghihina na ang iyong pananampalataya. Diyan ka na sasabihin mo, ako bisang muntaking service, ako bisang muntaking CEO, ako bisang mag-aral salita. Bakit? Kasi ninakaw na ng demonyo ni Satanas yung binhi, yung salita ng Diyos sa puso mo. At paano niya nanakaw yan? Kasi pinayagan mo. Hindi niya mananakaw yan kung hindi mo papayagan. Ano po? Diyan natin makikita kung gaano ka yung tunay na pagka-born again mo. Dapat protektahan po natin yan, yung salita na yan, yung salvation na yan. Ipaglalaban po natin. Amen? Basta susuko yan. Dahil ang pinagpuhunan po niyan, yung dugo ng ating Panginoong Yesus. Paano po natin malalaman na ang isang tao ay tunay nga ang born again? Ang sabi po, nakasulat sa 1 John chapter 2, verse 29, if you know that He is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. Sa lahat daw, kung alam mo na siya ay matuwid, sabi niya po dyan, you may be sure that everyone who practices righteousness, yung mga namumuhay po ng merong kabanalan na may katuwiran, sa kanyang buhay, sigurado po yan, born of God. Siya po ay born again. Siya po ay ipinanganak muli. Alam na alam mo yan. Kaya nga po, nadidistinguish po tayo, may distinction po tayo. Sabi po nung isa kong kasiyo, ako po nagtitinda ako, nagbibigay po ako ng paninda. Pupunta po, ang layo pa, sa Porac. Angeles siya, sa Porac. Pupunta siya sa isang lugar na yan, nagtitinda po siya. Pagkatapos, hindi agad binabayaran. Pag maniningil siya, Kuya, pwedeng kinamong Martes o kaya Lunes, sabi niya. Sige po. Meron pong isang nagtitinda rin ng prutas doon, nakisabay po siya. Nagbigay din siya, ginaya niya yung kapatid po natin. Pero, ganun din po yung pagbabayad. Pag sisingil na siya, nakikiusap yung mga tao. Pero, sinisingut, masungit siya. Kung ano pa yung sinasabi niyang salita. Ngayon po, nakita yung pagkakaiba. Ang sabi nila, Kuya, born again ka? Opo, sabi niya. Kaya pala, ka masungit. Nakalupa ni itang metong, Kaya, wala nang bumili doon. Sa isa, sa kanya lahat. Nakita po ninyo yung distinction. Yung kakaiba. Ang mga tao, binabasa po nila tayo. Para tayong mga letrang buhay. Kaya nga po, kung tayo ay patuloy na nakakagawa po ng hindi maganda, nakakaladkad po ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya po dito sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, ano po ang sabi? No one born of God makes a practice of sinning. Wala pong na-born again. Sa ating Diyos. Na patuloy patuloy na nagpa-practice o nasisiyahan sa paggawa ng kasamaan, ng kasalanan. For God's seeds abide in Him. Ang salita ng Diyos ay nasa sa iyo. Nandito sa puso mo. Kaya ang sabi? And he cannot keep on sinning because he has been born of God. Meron po nagsasabi, Pastor, tao lang po tayo. Tao lang po ako.
na nakatira pa dito sa lupa, na nasa lupa po. Hindi po ako pwedeng magkasala. Mali. Hindi dapat tama yung reason na yan. Ano po? Ano ba ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4? Pwedeng 2 Corinthians chapter 10 verse 4 up to 5. Ito po, kung ganyan ang inyong kaisipan, ito po yung salita ng Diyos. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, the weapons we fight with are not the weapons of the world. Ano po? The weapons we fight with are not the weapons of the world. Only, on the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Next verse. We demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. Yung sinasabi ba natin na tao lamang tayo, na pwede pa magkasala dito? Hindi ba against yan? Ano po? Sa knowledge of God? Unawain po nating mabuti. Kaya nga meron tayong divine power to demolish yung mga arguments na yan and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thoughts to make it obedient to Christ. Kaya kung nasa sa iyo si Kristo, nasa sa iyo yung salita ng Diyos dito, pwede pong hindi ka magkasala. Maaari po yan. Hindi ba tayo bilang mga anak ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ba kung ikaw ay magagalit na, hindi ba may nararamdaman ka, may naririnig ka, may gagawin, may tutuloy. Hindi ba? Kung meron kang ginagawa na hindi maganda, merong nagkokontrol, may nagsasa, may gagawan, may tutuloy. Pwede po, di ba? Yan po yung sinasabi dyan, we demolish arguments. Hindi po natin paniniwalaan na tayo'y tao lamang. Tayo po ay anak na ng Diyos. We have this power. We have this authority, Luke 10:19, to demolish, to trample on snakes and scorpions, to overcome all the power of the enemy, and no one can harm us. Amen po ba? Kaya po yung katuwiran na yan, dapat ma-demolish na po yan. Yung arguments na yan, hindi mo sasabihin na tao ka lamang, anak ka ng Diyos, iba ka. Pasensya na ko po. Ang sabi ni David sa Psalms 119 verse 11, your word have I hid in my heart that I might not sin against you. Ang sabi rin ni David, only you, Panginoon. Sa iyo lamang ako nagkakasala. Kaya nga kung ang salita, yung binhi na yan, yung salita ng Diyos ay nasa puso natin, hindi tayo magkakasala sa ating Panginoong Yesus. Bakit nasabi ni David ito? Nagawa niya ito. Alam niya. Kaya nga po, yung katwiran natin, yung arguments na yan, na tao lamang tayo, burahin na po natin yan sa ating kaisipan. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay citizen na yan. Ako ay na-born again. At yung luma kong pagkatao, yung luma kong pag-iisip na yan, wala na yan. Yung pag-iisip, yung bagong pag-iisip, yung bagong pagkatao, yung bagong ugali na pinagkaloob ng Diyos, yan ang aking ipamumuhay. Amen po ba? A citizen of heaven who has been born again will not be imprisoned by sin again and will live righteously for Christ. Amen po ba? Kung meron pa po tayong yung mga kasalanan na nakikipagbaka po tayo, i-fully surrender po natin yan sa ating Panginoon. Mabihayaya po yung Ginoo. Kapatid, ano man po yung struggle ninyong yan, kung ikaw ay tunay na born again, pahahalagahan mo yung salita na yan na natanim sa iyong puso. Amen. Pangalawa po,
What does it mean to be a citizen of heaven? It means that our life here on earth is temporary. Sabi ko nga po kanina, lahat tayo may expiration date. Yun lang, hindi natin alam kung sino yung mauuna sa atin. Yan po yung katotohanan. Lahat ng mga kinreate ng Diyos dito sa lupa, meron pong expiration date. Ang wala lang expiration date, ang kanyang buhay na salita. Mawawala na po ang lahat-lahat. Subalit ang kanyang salita mananatili pa rin. Bilang mga mamamayan po ng langit, kailangan po natin tanggapin ang realidad, na ang buhay dito sa mundong ito meron pong katapusan. Hindi po tayo mananatili dito. Tayo po ay dumadaan lamang dito sa lupang ito, sa mundong ito. Kaya po ang plano ng ating Panginoong Hesus ay yung makasama niya po tayo eternity. Sa eternity po. Ano po ang sabi ng Psalms chapter 90 verse 10? 70 years are given to us. Sino na po yung may 70 na dito? Taas po yung kamay. Sino po yung may 70? Bata tayo lahat, ano? Ano po? Ako po marine. Wala pa po. Sige. 70 years are given to us. Some even live to 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Nabuhay ka dito, 70, sagana ka yung prime ng buhay mo, naranasan mo yung kasaganaan. Pero ano ang sabi? Best years are filled with pain and trouble. Tama po ba? Hindi ba kahit na si Elon Musk ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, meron siyang nararanasan ng pain and trouble. Yun lang nalugi siya ng 100 billion eh. Hindi pwedeng hindi niya nararamdaman yun. Kahit na ikaw pa ang pinakamaraming pera, ang salita ng Diyos kahit kailan hindi nagkakamali. Totoo po yan. Soon they disappear and we fly away. Sa Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sabi po dyan. Sa Psalms 39 verse 4, show me, Lord, my life's ends and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. Yung fleeting po dito, gaano ba kaikli ang aking buhay? Turuan mo kami na bilangin namin ang mga araw namin, na mga dumaraan. Lord, ano ba yung gagawin ko po sa buong araw na ito na makapagbibigay po o magiging pleasing sa inyong harapan? Nakaaya-aya, pakikinabang para sa inyo. Dapat po, kinukonsulta natin yan sa Diyos. Sinasabi natin. Para yung araw po na dumadaan sa atin, nagiging pakinabang, hindi lang po sa atin, kung hindi sa Diyos. Ako po, 63 na ako. Kung yung 63, i-multiply mo ng 365 days, yan po ay 22,995 na. At yan na yung mga dumaan ng mga araw na pinagkaloob ng Diyos. At for more than, siguro po 10 years, dito ko nasumpungan kung paano po yung sinasabi rito na teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Lord, ipagawayo ka na ako. Lord, itong plano ko pong ito, tama ba o hindi? Sabi ni Job, chapter 14, verse 5, a person's day are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Sa Genesis chapter 6, verse 3, ang sabi po ng Diyos doon, 120 years na lang mabubuhay ang tao. Salamat kung ikaw ay nasa 70 ka na, nasa 80 ka na, nasa 90 ka na. May purpose ka pa rin. Bakit nabubuhay ka ng ganyan? Tandaan po ninyo, hindi sa sarili ninyong kalakasan yan,
kung hindi pinahihintulutan ng Diyos yan dahil may purpose ka. Lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Sa Psalms 144 verse 4, man is like a breath. His days are like a passing shadow. Ang buhay daw po ng tao, ang tao ay parang hininga lamang. Na parang pong anino na dumaan lamang. Di ba ang anino, napakabilis po. Yan, ang tao. Iniisip natin, paano mangyayari yun? Ako nabubuhay na ako ngayon, 63 na ako ngayon. Ang sinasabi po dito, hindi tayo permanente. Kaya dapat yung buhay po natin, ipagamit natin sa ating Panginoon. Dapat merong silbi yan. Hindi lang pansarili mo yan. Hindi ka nabubuhay sa sarili mo lamang. Kung ikaw ngayon, nalaman mo, naramdaman mo, naranasan mo ang pagmamahal, ang grasya, ang salvation, ang kaligtasan, ang forgiveness, ang pagpapatawad sa kasalanan mo, dapat ma-share mo rin yan sa iba. Yan ang purpose mo. Yan ang purpose po natin. Kaya nga, ano ang sabi ng James chapter 4 verse 13 to 17? Now listen, makinig kayo ngayon. You who say, kayong nagsasabi, today or tomorrow we will go to this or to that city. Bukas o sa susunod na linggo, pupunta kami ng Hong Kong, pupunta kami ng Japan, pupunta kami ng Thailand. Ano ang sabi po dyan? Spend a year there o mag-i-stay ka ng 3 araw, 1 linggo doon, carry on business and make money. Sa verse 14. Why? Bakit? Sabi po. You do not even know what will happen tomorrow. Hindi mo man alam kung ano ang mangyayari. Kahit na yung mamaya, hindi na po natin alam kung ano ang mangyayari. Paano pa yung bukas? At yung sa susunod, at sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Alam ba natin kung anong mangyayari? Wala pong nakakaalam. Maliban lang po sa Diyos. Ano ang dapat? Ano po ang sabi diyan? What is your life? You are a mist. Ikaw ay isa lamang hamog. Sabi po, that appears for a little while and then vanishes. Ikaw ay katulad lamang ng hamog, sabi niya, na lumitaw. Ano po? Pagkatapos, ano nangyari? Mawawala ka. Verse 15, ito yung dapat na ating sasabihin sa lahat po ng ating ginagawa. Kung pupunta man kayo sa ibang lugar, dahil long weekend po ngayon, sa susunod, pupunta kami ng Manawag. Simba kami kasi ka rin Pa-bless me itan bayong sakin. Kininamo po, ako pa dumayo. Kahit na. Pota, Kristiyano ko pa, ako pa born again. Kahit na. Pero ang dapat ninyong gawin, pupunta kami ng La Union, ng Pagugutpod, ng Sambales, kung saan man po, ang dapat ninyong sabihin, ang gawin, ito po, verse 15. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. Tagalogin ko po parang hindi natin tatagalogin ko po. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 13. Ayan. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ito po yung verse 15. Sa halip ay sabihin ninyo. Sa halip, ito po yung sasabihin nating lahat. Ano po? Kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit, kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Marok pala ito. Tapag mayabang mo. Bukas munta kami kitang makanyan. Dapat palang sabihan mo, kung loloobin ng ating Panginoon.
Amen po ba? Malinaw yan po kaya katamo. Yun tayo pong nagpaplano ngayon na meron tayong pupuntahan ditong, itong weekday, itong susunod na linggo na ito. O ano man po yung gagawin po natin kung loloobin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, ano po yung sinabi doon sa panghuling verse, doon sa, sa verse 17. Sabi niya po diyan, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Ngayon, alam na po natin kung ano yung dapat nating sasabihin. Pupunta kami ng La Union, pupunta kami ng Zambales, kung kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, doon sa 17, ano ang sabi? Diyan, kung alam mo pala, ito yung tama. Itong pinag-aaralan natin, yung verse 16, yan? Yung 15-16 na yan. Kung alam mo na pala yan, at hindi mo ginawa, ano ang sabi? Ano po ang sabi? It is a sin. Nagkasala ka. Kasalanan niyo. Malinaw po ba? Kaya nga po, ito yung dapat bigyan natin ng kahalagan. Yan po yung salita ng Diyos. Yan po yung seed na nandito sa puso po natin. Na alagaan natin para umusbong po yan. Alagaan natin para lumakihan. At para magkaugat yan, maging matatag yan sa atin. Para tayo po, hindi tayo kaagad-agad nalilin lang ng kaaway. Hindi niya kaagad-agad tayo napapasunod doon sa gusto niya. Bakit? Dahil matatag yung salita ng Diyos, inaalagaan mo sa iyong puso. 1 Peter chapter 2 verse 11, dear friends, sabi po, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desire that wage war against your very soul. Binabalaan po tayo dito na tayo po ay temporary, pansamantala lang po tayo, foreigner lang po tayo dito, alien lang po tayo dito sa lupang ito, sa mundong ito. Alien po tayo dito. Alien po tayo. Hindi po yung mga, alam ninyong pangit na mga alien. Tayo po ay anak ng Diyos na dumadaan lang dito sa mundong ito. Kaya alien po tayo. Hindi tayo taga rito. Kaya ano po ang sabi yan? To keep away from worldly desires. Ano ang worldly desire ngayon? Number 1 po, material na bagay. Number 1 po, yung cellphone. Ang sabi po ni Pastor Manny kagabi, tayong mga Pilipino, nagko-consume po tayo sa isang araw po yata, mga 6 na oras. Sa pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. Yan yung sinasabi doon na teach us to number our days. Lord, turuan mo kami. Paano namin? Itong buhay na ito, paano namin maipamuhay? Worldly desires, marami po yan, material na bagay, yung ngayon po, yung uso, talagang miracle din sakyan. Kasi din, sakyan ngini, bala mo, talagang kaya na lamo mahalan na lamo. Kaya na po. Kung hindi pa sinasabi ng Lord na magkaroon ka ng sasakyan, huwag mong pipilitin. Ano na yan? Last of the flesh na yan. Sabihin mo, Lord, ano po yung kalooban ninyo? Puta, dinanakan, Lord. Eya Fortuner. Eya MUX. Nepo, puta, dinanaka, Force. Nepo, gaya na. Puta, lalo pa ditang mga malasakyan, ditang Audi. Yan. Nepo, Lamborghini. Wala pong imposible sa Diyos. Maghintay ka lang, marunong ka lang makinig. Kaya nga po, ang sabi diyan, to keep away. Para tayo, temporary lang tayo dito. Alien lang tayo dito, foreigner lang tayo dito sa lupang ito. Para hindi po tayo, matukso ng kaaway. Kaya nga pinaiiwas yung mga worldly desires na ito that wage war against your very soul. Alam po natin yan, kapag hindi po umaakma, yung inner being mo, yung napag-aralan po natin,
yung inner being mo. Ang laman ang gusto niya ito, pero yung inner being, hindi, wag. Di ba? Naranasan na ho ba ninyo yan? Nararanasan ninyo? Ano po? Kung tunay kang born again, alam na alam mo ang boses ng salita, ang boses ng Diyos. My sheep knows my voice, sabi po ng ating Panginoon. As citizen of heaven, let us do the will of God here on earth and let us avoid being polluted by worldly desires. Amen po. Hebrews chapter 9 verse 27, and just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Lahat po tayo, destined po tayo na mamamatay tayo. At pagkatapos niyan, paghahatol. Kung ano po ninyo, matatandaan ninyo na may kwento po, yung the rich man and Lazarus po. Hindi ba nung namatay po yung mayaman, saan po siya pumunta? Doon po sa Abraham's bosom. Ano po? Sa Old Testament po, ganyan po. Nung hindi pa po napako si Kristo at hindi pa siya nag-resurrect, doon po pumupunta yung mga kaluluwa. Kaya nga po, ang sabi po dito, meron po yung tinatawag na Hades. Yan po yung sa ilalim ng lupa. Hindi pa po yan yung impyerno. Kaya nung si Kristo po ay pinako sa krus, namatay para sa atin, hindi ba 3 araw siya nasa ilalim ng lupa? Ano po? Pintalano rin, kaya ka rin, di ang kalaban. Kaya ba't kingwano rin ang susi? Hindi po. Ano po ang nangyari? Hindi ba? Nag-resurrect po siya, umakyat sa langit. Kaya nga po nung si Stephen namatay po siya, nung pinagbabato po siya, saan pumunta yung kanyang espiritu? Hindi ba diretso na ngayon sa heaven? Hindi na po doon sa Abraham's bosom, ano po, wala na yun. Pinagtagumpayan na po ng ating Kaya nga po, tayo sa kasalukuyan, kapag namatay po tayo, ano po, nasa sa inyo po yan. Kung ano po yung pinrepair ninyo, sa impyerno o sa langit. Judgment po yan. Kaya nga po yung mayaman na tao, ano po, ano ang sabi niya kay Abraham? Amang Abraham, pwede pong pakiusapan mo si Lazaro, pakisawsaw nga yung daliri niya at ano po, idampi sa aking labi para maibsan yung aking kauhawan. Panginoon, amang Abraham, pwede bang pabalikin mo si Lazaro? Sabihin niya doon sa 5 pang kapatid ng mga lalaki, totoo yan palang impyerno? Kaya po yung mga namatay ngayon, na mga mahal natin, tatay natin, danay natin, kapatid po natin yan, o relatives, relatives natin, alam nila kung nasa saan na sila ngayon. Hindi na ninyo sila dapat ipanalangin. Sila yung nananalangin ngayon sa atin. Masyasya buntokin kapatid ko, Ginoo, pakisabi ko po. Baka ganyan yung mga panalangin nila sa atin. Pakiusap nila. Ano po? Kaya tayo wala na po tayong na panalangin natin yung kaluluwa nila. Alam nila kung nasaan sila ngayon. Tayo ngayon ang maghanda. Amen po ba? Kaya tandaan po ninyo, ang buhay po natin dito sa lupang ito, temporary lang at dapat paghandaan po natin yung eternity. Amen. Kaya ang buhay Kristiyano po, tandaan ninyo, maraming problema po yan. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na yan po ay bed of roses na walang tinik. Bed of roses na may maraming tinik. Kaya nga dapat, magtagumpay po tayo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dapat lagi nakatuon ang ating tingin sa ating Panginoong Jesus. Yan yung mga citizen sa heaven. Amen po ba? Pangatlo, panghuli, what does it mean to be citizen of heaven? It means that our provision is according to the riches of Christ. Pag pinag-uusapan po yung provision, ito po yung pagkain, panustos, yung gastusin, pera ang pinag-uusapan. Provision, ano po. Pero dito po, kapag ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay citizen ng heaven, ano po, yung provision na yan, according sa riches ng ating Ama. Hindi po according sa mga kayamanan ninyo natin.
Kaya nga po, dito makikita natin, no? Ang Diyos, napakabuti po niya. Nilalang niya tayo. Nilalang niya ang tao. Kung hindi lang nagkasala sila Eva at si Adan, yung pinrepair niya na Garden of Eden, sagana, lahat. Wala nang hahanapin si Eva at si Adan. Ano po? Tayo, ganyan din po yung plano ng Diyos sa atin. Sumagana po tayo. Opo, punong-puno ng mga struggles po dito sa mundong ito. Pero may pangako po ang Diyos sa atin na dapat panghawakan natin at ito ay dapat malinaw sa atin pong kaisipan. Ano po yan? Yung Philippians chapter 4 verse 19. At bago ko po basahin yan at i-elaborate po, i-expound pa, kung babasahin po ninyo ang chapter 4 ng Philippians, marami pong ginawa diyan. Sinabi po, isinulat si Paul sa mga tiga-Philippians po. Ang sabi po diyan, papasadahan ko lang po para po maging malinaw po sa atin. Ang sabi po dito, kung yung iba na lang po ang babasahin ko dito sa Philippians chapter 4. Ang sabi po diyan sa verse 4, sabi diyan, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near." Sabi niya po. Pagkatapos, diyan niya po sinunod yun, "Do not be anxious of anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, present all your requests." Kanino po? Kay Jesus. "And the peace of God that surpasses all our understanding will guard our hearts and minds in Christ Jesus." At pagkatapos, sinabi niya rin diyan, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you." Sinabi rin niya po dito, "I can do everything through Christ. I can do everything through Him who gives me strength." At pagkatapos po, doon sa huli na yan, yung 19 na yan, diyan niya sinabi, "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." Bago po sinabi ni Paul ito po yung kanyang lahat na naranasan. Kahit na nandun na siya sa kasakitan po, sa mga pagsubok, rejoice in the Lord always. The Lord is near, sabi niya po. Ano yung mga pangangailangan ninyo? Sabihin ninyo, ipresenta ninyo sa Diyos. At magagawa ninyo ang lahat na yan dahil siya yung nagbibigay ng kalakasan po sa atin. Kaya dito niya sinabi, "And my God shall supply all your needs." Tent maker po si Paul. Hindi siya nagtatrabaho. Ano po? Ang lahat ng kanyang pangangailangan, sinupply ng ating Panginoon. Bakit? Alam niya ang prinsipyo ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya anuman po yung pangangailangan ninyo, panghawakan po ninyo ang salita ng Diyos. Yung provision niya, according to His riches, hindi po according to our riches. God not only provides our physical needs, but also our mental and spiritual needs. Si Paul, naranasan niya po ito. Hindi lang sa mga material, sa physical needs ang kanya pong naranasan dito. Na pagpapala ng Diyos, yung provision ng Diyos, hindi, even sa mental po, sa kaisipan. Hindi ba kapag ang kaisipan natin punong-puno ng mga worries, ng mga anxieties, hindi ba bumibigay ang iyong katawan, wala kang kapayapaan? Pero dito kasama po yan, doon sa mga provision. Kung alam mo kung sino ang iyong Diyos. Kung alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Even yung spiritual needs mo, ipagkakaloob ng Diyos. Yung mental, yung wisdom, yung understanding, yung knowledge, yung kapayapaan, yung peace, nandyan po yan. Hindi lang po mga material na bagay. Kompleto po kapag binless po tayo, kapag pinrovide po ng Diyos ang pangangailangan po natin. Amen. Matthew chapter 6, verse 33.
But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Dito rin po, kung babasahin ninyo ang chapter 6 dyan, ano po, why worry? Sabi po ng ating Panginoon Diyos, kung ano ang susuotin mo. Why worry? Ano ba yung kakainin mo? Why worry? Yung bukas, hayaan mong mamroblema yan. Yung sarili niya, sabi po sa salita ng Diyos. Kaya ano lang ang dapat nating gawin? Hindi yung pag-worry. Kung hindi, ano ang sabi? Seek first the kingdom of God. Saliksikin mo, iuna mo, i-priority mo si Kristo sa iyong buhay, sa lahat ng mga ginagawa mo, sa hanap buhay mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, ano man yan, unahin mo ang Diyos. At ano ang sabi niya dito? And His righteousness, and all these things shall be added to you. At ang lahat ng mga bagay na yan, kahit hindi mo sabihin, hingin, ipagkakaloob ng Diyos. Marami po sa atin, memory verse lang natin ito. But in reality, hindi po ito umuusbong sa puso natin, hindi lumalago. Pananampalataya po ang pinag-uusapan dito. Para yung provision ng ating Panginoon. Yung atin pong mga dito, yung atin mga businessman, yung mga nagtatrabaho po natin, na po promote sila. Lumalago ang kanilang mga business. Bakit? Inuuna nila, pinapriority nila ang Diyos. Salamat po sa mga katuruan na ayon sa salita ng Diyos. Without any compromises po. Na ang bawat isa't isa sa atin lumalago tayo. Kung paano po tayo nagbibigay ngayon, kung paano natin pinapriority ang Diyos sa mga hanap buhay o sa mga kinikita po natin. Sino ho ba dito, kapag kayo ay sumweldo na, ang una ninyong naiisip kung ano yung ibibigay ninyo sa ating Panginoon? O ang una ninyong naiisip, dahil sales, pupunta ako ng SM, pupunta ako ng Robinson, pupunta ako ng Marky, bibilihin ko ito. Pero, kapag ang priority niyo lagi, sumahod kayo, sa business niyo, kumita kayo, Lord, ay ni po imbiya ko kaya kayo. Pag ganun ang puso mo, yung provision, according to the riches of Christ, mararanasan po ninyo. Hindi po, sabi nga ng salita ng Diyos sa Malakay 3:10, if I will not open the windows of heaven, sabi niya po, kapag ibinuhos niya yung kanyang pagpapala sa iyo, wala ka ng paglalagyan pa. Marami po ngayon sa kasalukuyan dito sa ating church, nararanasan po nila. Bakit? Dahil nararanasan nila yung provision ng Diyos sa kanila. Dahil binibigyan nila ng priority ang Diyos. Dahil sinisik nila una ang kaharian ng Diyos. Hindi po mawawalan. Ang sabi nga nung isa nating kapatid, akakit na, sasabyan mina, ot ding aliwa, ela pabisang maniwala. Naranasan na ho ba ninyo na inunan ninyo, pinrayote ninyo ang Diyos? Nagsinungaling ba ang Diyos, nagkulang kayo? Hindi. Tapat po ang Diyos natin. Ang mahirap lang sa atin, yung love of money. Meron kang 1 milyon. Magkano ang 10% ng 1 milyon? Magkano po? 100,000. Tama? Nag-offering ka na ng 100,000 ulit. Magkano pa ang natitira sa iyo? Sa 1 milyon. Magkano pa po? 800. Nag-offering ka ng 100,000 eh. Very generous ka eh. May 800 ka. Ano ang isinisiksik ng kaaway sa inyo? Yung bang naiwan na 800,000 o yung ipinagkaloob mo sa Diyos? Sige po. Alin ang sinisiksik ng kaaway sa kaisipan po natin? Hindi ba yung pinagkaloob mo na 200,000? Pero yung 800,000, hindi niya sinasabi sa iyo. Tinatago niya. Para ano? Para maging kuripot ka.
para panghinayangan mo kung ano yung pinagkaloob mo sa Diyos. Pero ang gusto mo, yung provision ng Diyos according to His riches. Pero hindi mo naman siya pinapriority. Hindi ka naman masayang nagbibigay sa Kanya, naghihinayang ka sa mga binibigay mo sa ating Panginoon. Yan yung kaaway. Alam ninyo kapag anak ka ng Diyos, kapag yung salita ng Diyos, inaalagaan mo, lumalago yan sa puso mo, malakas ang discernment mo, na ang kaaway ang nagsasalita noon, hindi ang Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, if we are, sabi po dyan, prioritizing God and obeying His commands and principles is key to avoiding poverty. Ito po yung susi. At tandaan po ninyo, tandaan nating lahat, anuman meron tayo ngayon, pag namatay tayo, hindi natin pwedeng dalhin yan, kahit na 5 sentimos. Kaya nga po, kapag ako naliligo, sasabihin ng Holy Spirit, laban mo yung sarili mo. Wari linuwal ka, alakangan. Ika na gano'n. Opo, Lord, mataya ka, makanyang ka naman. Totoo o hindi? Kahit na i-check mo pa yan, hindi mo rin madadala yan sa langit. Kaya ano ang mas maganda? Bigyan mo ng priority ang Diyos. Kapag nagtatanim ka sa matabang lupa, ano ang matabang lupa? Hindi ba ang gawain ng Diyos? Lahat po ng pinagkakaloob ninyo ng tithes and offering, mga love offering po dyan sa box na yan. Kahapon po, nagpunta yung mission team po natin sa ONA. Nagbigay po sila ng prutas. Pinag-pray nila. Nag-share po sila ng salita ng Diyos. Kung doon sa 100 na nakakompine doon sa ONA, merong tumanggap na isang kaluluwa. Ang sabi po ng salita ng Diyos, isang kaluluwa lamang ang tumanggap kay Kristo. Libo-libong mga anghel ang nagsasaya sa langit. Paano pa yung pinagkaloob ninyo dito? Hindi ba kayo kasama doon? Kasama po tayong lahat. Kaya huwag kayong manghinayang. Huwag kayong maging kuripot sa Diyos. Kapag inuna po ninyo ang ating Panginoon, binigyan ninyo ng priority, hindi pwedeng hindi kayo pagpapalain. Katulad po ng mga kapatid natin dito na nagpatutuo na. Every Wednesday, pakinggan po ninyo, balikan ninyo yan. Kung paano siya pinagpala ng ating Panginoon. Kung paano po sila pinagpala ng Diyos. Sa Hebrews chapter 13, verse 5 to 6, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. Sabi po dyan, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Amen po ba? Never will I leave you. Never will I forsake you. Kaya masasabi natin na may pagtitiwala, pananalig sa Diyos. The Lord is my helper. I will not be afraid. Yan po ang mga seed. Yan ang mga binhi na dapat po lumalago na sa ating puso. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd. Ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos ay siya pong dakilang pastol po natin. At ang sabi po dyan, I have all that I need. Kapag si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, siyang pastol mo, wala ka nang hahanapin pa. Lahat ng pangangailangan mo, ipoprovide niya. Lord, alaming amen. Kaya ako maniwala. Kaya doon sa Malakay 3:10, try me. Test me if I will not open the gate of or the windows of heaven. Subukan po ninyo, kayong hindi pa nakakasubok o nag-aalinlangan pa kayo sa salita ng Diyos. Yang binhi na yan
na nasa puso po ninyo, dapat lumago po yan. Dapat po mag-sprout yan. Dapat po magkaugat yan para maging matibay. Subukan po ninyo ang Diyos. Kung hindi lahat ng inyong pangangailangan, ipagkakaloob niya. Sabi nga po, lagi ko po nasasabi, kung ano kami ngayon, dahil lang yan sa biyaya ng Diyos. Dahil sumunod kami. Binigyan namin ng priority ang Diyos. Huwag po kayong mainggit sa mga kapatid natin na nararanasan nila yung pagpapala ng Diyos. Bakit? Dahil obedient sila. Dahil anak sila ng Diyos. Citizen of heaven. Kapag anak ka ng Diyos, masunurin ka sa iyong Ama. Amen po ba? Dahil ang salita ng Diyos kahit kailan, hindi po tayo dadalhin sa kapahamakan kung hindi magtatamasa po tayo ng kasaganaan. Tandaan po ninyo, ano man meron kayo, ang Diyos pa rin ang nagbigay niyan. Kaya wala kayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Being a true citizen of heaven means being a sheep of the Lord. For as long as the sheep follows the good shepherd, they will have everything they need. Amen po ba? Mag-review tamo po. I am a citizen of heaven, born of God from above. Life here on earth is temporary. Provision is according to the riches of Christ. Last verse, John chapter 14, verse 2 and 3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ito po yung desire ng ating Panginoon. Na makasama niya po tayo. Na maranasan natin yung pong inihanda niyang mga mansion para sa bawat isa't isa sa atin. Kapatid, sa umagang ito narinig po ninyo, ano yung identity ninyo kay Kristo? Kayo ay anak ng Diyos na buhay. Tayo po ay mamamayan ng langit. Kaya ang lahat ng mga salita niya po, dapat sinusunod po natin yan. Maging masunurin po tayo bilang mamamayan ng langit. Dito pa lang dapat i-practice na po natin yan. Amen po ba? Kaya nga, we must remain faithful citizens of heaven until Jesus returns and take us home to be with Him forever in eternity. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, muli, sasabihin ko po sa inyo na ang lahat ng mga narinig po ninyo ng mga salita ng Diyos sa umagang ito, bigyan po ninyo ng kahalagahan. Kagaya na sinabi ni David, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against you. Panginoon, akin pong inilalagay, iukit mo ang mga salita mo sa aking puso upang itong aming mga napag-aralan, Panginoon, yung provision mo lalo po naming maranasan sa buhay po natin. I-desire po natin ito, mga kapatid. Ano man po yung problema, anong pagsubok ang ating pinagdaraanan, tumingin lang po tayo kay Kristo, the author and finisher of our faith. Tayo pong lahat ay tumayo.